Ah, bakit pa kami maglalahad ng kasinungalingan? Samantalang ang buhay namin, sir, palubog na rin ang araw. Ang sinasabi namin, sir, mga katotohanan na lamang sapagkat ano pa yung oras namin para maglahad ng kasinungalingan, pari-parehas naman tayo na mamamatay, may mauna at may mahuhuli. So ito yung pinakamagandang pagkakataon. Sa dami ng pagkakasala namin siguro sa mundo, ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon para matubos namin sa pamamagitan ng pagsabi ng tapat at katotohanan. Wala pong bayad ang paglalahad namin. Kung dinidiscredit yung credibility namin, ito na yung tamang pagkakataon para mabayaran namin. Pasensya na po kung may mga pagkukulang kami nung mga nakaraan sa serbisyo namin. Yun lang po. Sir, baka pwede. Marla. Kapatid, sa sinabi mo kanina na yung katotohanan lang ang nilalahad ninyo, naniniwala ba kayo na kung nagsinungaling kayo noong umpisa, lahat ng sasabihin nyo sa mga susunod ay depensa lang sa unang kasinungalingan na sinasabi nyo? So, narinig ko sa inyo na ang sinabi ninyo is pawang katotohanan. So, kahit ninyong humarap kahit sa ang korte, kahit kanino, para panindigan ang inyong sinasabi. At ulitin ko, naniniwala kami na ang una nyo sinabi ay katotohanan dahil napakahirap na sa umpisa ay magsinungaling ka dahil lahat ng susunod na sasabihin mo sa mga magtatanong sa iyo ay pawang kasinungalingan rin. Opo. So, naniniwala kayo na kaya nyo humarap kahit kanino dahil ang sinasabi niyo ay pawang katotohanan. Opo. Yes, po. Nanunumpa po kami sa Diyos at sa bayan po at sa Biblia na totoo po yung mga pinagsasabi namin. Pangalawa, alam ng taong bayan na karamihan ng mga senador ay tumanggap. Bakit doon sa listahan, konti lang nakalista? Sapagkat yun lang po naman talaga yung mga nahatigan. Okay, pangatlo, last. Sa mga media personality, meron ba kayong personal knowledge na naabutan, nabigyan? Kaya noong unang lumabas kayo, kinaumagahan, suppress kagad yung balita. May mga tumanggap ba sa mainstream media? Sa pidapit na lang po, sir. Salamat, maraming salamat. Sir, isa sa inyo, no? Pakikwento naman po yung panahon na nag-start kayong mag-decide na labas na tayo. Magsabi na tayo kung ano ang nalalaman natin. Sino ang inyong nilapitan? Bakit yung taong yun ang gusto nyo nalapitan? At bakit po kayo, paano po kayo nabuo na 18 at kay Attorney Levy Baligod po kayo tumakbo? Because unfortunately din po, kine-question din po ang kredibilidad ng isang Attorney Levy Baligod, yung pong kredibilidad din ng isang Mike Defensor na sadya naman din bukas palad na taos pusong tumutulong, kami rin ho nandito, yung pag-i-interview namin, you may find it very, sometimes you find it hostile maybe, na kami ay nagtatanong ng mga direktang tanong na ito. Kasi gusto rin namin tumulong sa maliit na mga platform namin na mailahad ninyo ang tama at makounter natin ang makapangyarihang lawak ng mainstream media. Ikwento nyo naman po, paano po kayo nagsimula na lumabas? Yung una po kasi nun, ma'am, nung paglabas ni Taporli Gutesa, doon na po kami talagang hinawakan nila, parang nilintak kami. Kasi nabanggit ni Taporli doon na mahigit 100 kami or 90 plus. Kaya yung ma'am, mga team leader namin, inintak kami. Then mayroon pang mga konting pananakot at saka gusto na nilang pasinungalingan yung yung affidavit ni Taporli. Pero hindi po kami pumayag na ganun ang mangyari. Anong klaseng pananakot yun? Pag lumabas daw kami, siguraduhin namin na babagsak daw ang siguraduhin daw nila namin, sir, na babagsak daw ang gobyerno. Sino yan nagsabi sa iyo? Sinong tao? Sir, sa takdang panahon na lang, sir. Politiko ba siya? Hindi, sir. Pero may may screenshot kami ng text message ng Mga ebidensya ng mga mga sir. sinasabi nila sa amin. Hindi politiko ang nananakot sa inyo? Hindi ho opisyal ng gobyerno? May active po na officer po, then meron
Dati siyang active officer, then Kuan, retired. Siya naging team leader namin. Isa rin yung paglilinaw, no? Kayo po ba, ever since na-detail kay VP Sara Duterte para mag-security sa kanya? Hindi po. May kumakalat mong video ng mga kagaya ninyo na makikisig at all black ang suot at ine-escort as security ang isang event na dinaluhan ni VP Sara Duterte. Kayo po ba yun? Hindi po. Hindi po kayo pakawala ng isang Sara Duterte? Hindi Hindi pa ma'am. nga po namin nakita yan sa personal, ma'am. Oo. Pero kayo po ba, medyo political to, susuportahan niyo po ba ang isang Duterte na kind of leadership muli para sa bansang ito? Wala po kaming pakialam sa politikang usapin, ma'am. Ang gusto lang namin, ilahad yung katotohanan. Sa panahon po ba ni Tatay Digong, kayo po ba ay nag-deliver, nagpakawala ng mga mali-maliit ng pera? Sa kung Wala. kanino? Itong paglabas niyo, alam ba ng dati yung ng boss niyo si Congressman Sandy? Hindi po, sir. Kasi gusto namin suportahan yung Suportahan Kuan yung niya. Yung sinabi niya. Sinabi niya, tsaka yung Sinabi ni sinabi ni Tapo. Kailan niyo huling nakausap ang isang Congressman Sandy at ano yung napag-usapan? wala na kaming communication after nung lumabas yung issue, sir. Kasi lumabas na rin siya. Kaya wala na kaming contact. Si Mark and Paul, naniniwala kayo nandito pa sa Pilipinas o wala? Hindi rin po namin alam kung nandito sila or nasa ibang bansa. Ano huling pag-uusap niyo sa kanila? Sa Ang dalawang huling pag-uusap kami ni Mark, yung nag-end na kami ng work namin, yun na. Wala na kaming ano, sir. Nung lumabas yung issue, wala na kaming work. Yun na lang. Pwedeng malaman kung magkano ang sweldo niyo Range. bilang isang, yung ano lang, average ano lang, ballpark figure lang. Kung magkano per month kayo pinapasweldo or allowances na binibigay ng tanggapan ni Congressman Sandy. Yung ano namin is 40 to 45. Ang range po namin Yes, yung yes po. sweldo kada buwan po ito. Yes, monthly. So kasama kayo definitely sa payroll ng tanggapan ni Congressman Sandy ko. May hiwalay sir eh. Merong din kasi yung regular eh. Tapos may hiwalay sir. Isa-isa lang to. Paano kayo napunta sa tanggapan ni Congressman Sandy ko? Sino nag-hire sa inyo or sino nag-recommend sa inyo? Kung komportable naman. Sabihin nyo lang may nag-hire or may nag-recommenda o personal thinking. May nag-hire sa amin, mga kakilala din namin, kailangan nila ng additional security kay Kong Saldi. Kaya nagsama-sama kami. Kasi isa sa amin is, kakilala kong isa, kakilala niya rin yung isa. Kaya Hilaan po kasi Hilaan. kami, ma'am, sa Kuan, sa trabaho. Once a Marine is always a Marine. Anong suporta ang natatanggap nyo ngayon? O anong pagkukundina ang natatanggap nyo ngayon sa kasamahan nyo sa Marines? Natatanggap namin sir yung minsan bigyan kami ng high moral din kasi nalipat kami sa totohanan. Supported po yun. Yung klase ng pananakot natatanggap niyo, ano? Na inyong kinakabahala, anong mga klaseng pananakot ang meron kayong natatanggap? siyempre, yung pananakot, para sa pamilya namin, siyempre may pamilya din kami. Alam nila may pamilya din kami. Lahat naman tayo natatakot. Pero siyempre, nilahad na namin yung katotohanan. Handa na kaming harapin kung ano man yung para sa amin. Sir, nung araw na lumabas po tayo sa unang press conference sa Club Filipino po, 2 weeks ago po ba yun? Basta yung panahon na yun. Meron kasing nakarating na mga impormasyon sa amin na nag-attempt daw po ang kampo ni Stella Kimbo na wag siyang pangalanan nung araw na yun. Totoo po ba yun? Wala po. May mga attempts po ba na wag ninyong ituloy ang press conference na yun? Wala po. Okay. Yung 18 kayo ngayon, tapos may mga bali-balita na may mga kasamaan din kayo na lalantad sa mga susunod na araw. Nakausap niyo ba sila? Yung sa iba kasama namin, nakakausap. Anong naging dahilan? Bakit hindi pa sumabay sa inyong 18?
May personal ano pa sila sa ano nila, inaayos pa nila yung pamilya nila. Yung iba kasi, Bernard Tube. sa bangko po mismo. Yes. Land bank po ba ito or kahit Any mga bank. private? Any Any bank po. So, nai-encash po ito because may transaction po si Boss Zaldi Coninho sa bankong yon. Yes po. And sila po ang May AA po inaatasan ni Kong Saldi po doon sa pagbibigay. and when we say EA, sino po ito? Executive Assistant si Paul and Mark. Paul Estrada and Mark Texay po. Okay. Meron po ba kayong meron po kayong knowledge kung nasaan sila ngayon? Wala. Paul and Mark. Wala. Okay. Lumabas po kayo kay Ma'am Jessica Soho at napanood po namin yon. Concern lang din po kami dahil sa hinaharap ninyong risk ngayon, kayo po ba kahit paano nabayaran na sa servisyo na humiling po si Attorney Levy for you guys na sana po mabayaran din kayo. Meron na po bang attempt na nag-reach out sa inyo ang side ni Zaldico para sabihin or i-compensate kayo sa mga utang niya sa servisyo ninyo? Rosebert Opan, ma'am. Wala pa po, ma'am, sa ngayon. Pero hindi pa po kami nabayaran doon sa kuwan. May partial lang po silang binigay nung kuwan kami, natanggal na kami doon sa kanila. Na-terminate kami. Pero yung pag-terminate po nila sa amin, hindi po proper po yung pagtanggal nila sa amin doon. Pero ganun pa man, ma'am, baka hindi rin po alam ni boss yan mga nangyayari dito, ma'am. Kasi mga team leader lang din po namin yun. Nagkukuhan sa amin, ma'am. So kami, ma'am. Ang team leader po ang nagmamanage Yes, sa ma'am. inyo. Meron po kasi kami security officer, ma'am, na mataas din ang rango, galing din po sa kuwan. Sa armed forces po. Retired. Marlon? Ako po si Marlon, kasama ni tayo sa third floor studio. Una, doon lang ako sa bangko, sa pera. Galing mismo sa bangko, sa kanya uli i-deliver. O kukunin niyo muna sa bangko, dadalhin niyo sa bahay ni Congressman Saldico. Yes po. At alin ko ron? Dadalhin po ako kunin sa bangko, then dadalhin sa may Horizon, tsaka ilalagay po sa isang lagayan, tulad ng maleta. Okay. Anong particular na bangko po at saka branch po? Land Bank, Dito sa Maycon. Land Bank, any Land Bank, Anong branch po? BPI. Maraming branch silang pupukunan. Pagdating nyo nun, sir, may manager na nag-assist sa inyo? O kilala na ba kayo ng manager? Or kilala nyo yung manager na nag-assist? Pagdating namin, kasi kausap na yung executive ni boss, pipick up na lang kami. Sa may yung branch ng Land Bank. Pahalan, sir. Romel Galapon po. Sa may malapit sa istansya yung Land Bank doon. Sa may malapit sa district. So kasama sa nagwi-withdraw yung EA? Sila kasi ang nagtatransact sa mga withdrawal, mga kuwan. Yung mga EA. Kami kasi ang papel lang namin sa security, then buhat, kung saan dadalhin. So bago pumunta ng bangko, may dala kayong bakante maleta? Wala po. Si bangko na ang nakalagay sa maleta. Tapos, paano nyo nalalaman yung amount ng maleta? Hindi po naalala. Kasi later on po, i-recount nyo yun, titimbangin. Kasi per kilo na po ang bilangan. Sila po ang nagbibilang yung EA niya. Then pero may mga times din po, ma'am, na isa sa amin o dalawa, marami sa amin na nakakatulong din sa pagbibilang. Pero doon po yun sa Valle Verde. Kasi may mga personalities po na pumupunta doon, ma'am, naghahatid ng pera sa Valle Verde. Then doon po nila binibilang, nila Paul at saka ni Mark. Tapos kami, sa labas lang kasi kami, ma'am, yung iba. Then ilalabas na lang nila, nakamalitan po. Tapos dadali namin sa Horizon. Bahay nino yung nasa Baliber? Bahay po ni boss. Congressman Saldico. Okay. Sa pagdating nyo nung paglapag nyo, meron ba isang particular na kwarto doon nilalagay yung mga bulto-bulto? Meron sa taas. So inaakit yung Yes, inaakit. sa second floor. Ano yung itsura ng kwarto? Ano yung itsura ng kwarto nyo? Yung kwarto ba yun exclusive lang na imbakan ng pera? Yes. Gaano karami yung pera na sa loob ng kwarto? Estimate ng bilang Estimated namin nasa 20 to 30. Ganun. Tapos kasi may pinapasok, may bilabas.
Yun lang man yung ano ng kwarto, labas-pasok. In question po kasi ngayon, ang sinasabi nila, ang kredibilidad ninyo at ang timing po ng inyong paglabas. Sa timing muna po tayo, ano po, ito po ba ay, kayo po ba ay palabas or ano bang tawag sa ganun? Mga bata daw po ba kayo ng mga Duterte? Kaya po kayo lumabas? Because yung timing po ng paglabas ninyo, siya na pong dinig kinabukasan or days before ng paglilitis naman po sa Committee on Justice ng impeachment PPP Sara Duterte. Kayo po ba ay, gamitin natin yung salitang kali, pakawala ng mga Duterte? Hindi po. Kayo po ba ay lumalabas para po sirain kung sino man po yung mga maaaring makatunggali ni Vice President Sara Duterte sa 2028? Hindi din po. Kayo po ba ay bata po ni Kong Mike Defensor? Hindi po. Kayo po ba ay minamanage ni Attorney Levy Baligon? Yes po. Yes. When you say minamanage, meron po ba kayong meron pong influence ba si Attorney Levy Baligon pagdating sa kung ano ho ang inyong isasagot? Wala po. Parang siya po ang nag-organize. Siya din po ba ang inyong legal advisor or lawyer? Parang ganun ako. Okay, pero hindi po niya dinidikta kung ano po ang itatakbo ng ating naratibo. Hindi po. Marami na pong mga nag-deny. Nandyan po si Secretary Anyo, nag-deny din po si Sonny Trillanes, nag-deny, I believe, si Congressman Laila De Lima, may pagde-deny din po si Senator Tito Soto. Kaya po ba nating mabangga ng ebidensya ang mga taong nagde-deny sa kanilang involvement dito sa inyong mga salaysay? Yes po, kaya po. Sa tamang buwan po. Pagka Sa tamang panahon po. tamang panahon, tamang forum. Sinabi po ni Attorney Levy Baligon na meron tayong pinanghahawakang manipis na pag-asa sa inyong pagsusumite ng salaysay, kopya ng inyong salaysay sa Ombudsman. Muna nang sinabi ni Secretary Boying Remulla or Ombudsman Boying Remulla na ang inyong salaysay, ang inyong istorya ay canard. Ang ibig sabihin, baseless, unfounded, and it never happened. Ano po ang inyong masasabi? Sino po ang sabi? Si Ombudsman Boying Remulla. Sinabi niya nga po doon na namin niya nga po na nagkaroon ng meeting sa bahay nila. ICC. Paano po? Paano hindi nangyari? Paano hindi nangyari? Nangyari talaga naman. Pwede rin namin ituro yung mga pinag-deliveran namin, yung mga lugar. Samahan namin sila. Marami rin po kasi nag-question sa inyong salaysay na si Congressman Laila De Lima during the time frame na kayo daw po ay nag-attend, siya ay nasa kulungan pa. So nagkaroon daw po ng disconnect doon at sinasabi ninyong isa daw, may nasabing mali yata si Attorney Levy Baligon na pagkakamali ang pagkakalagay ng pangalan ni Congresswoman Laila De Lima sa inyong salaysay. Nakita niyo po ba, nakatransaksyon niyo po ba si Congresswoman Laila De Lima? Nakatanggap po ba siya ng paper bag, envelope, or maleta? Yes po, nakita po namin siya sa townhouse. Paano namin hindi na namin sasabihin yun kung hindi siya namin nakita sa townhouse. When we say townhouse, ito po yung sa Makinli. Sa Yes, po. Ano po? Ang kuwan kasi dyan, ma'am. Ano pong taon ito? 2025. Wait, Layan. Sino ang kasama ni Congresswoman Laila De Lima? Mga security, I think security niya. Alin po sa meeting? Sa Sa meeting doon sa townhouse. Sila boss, speaker. Si speaker. Speaker Martin Romualdez. Ano po ang pinag-uusapan? Meron po ba kayong proximity para marinig kung ano yung pinag-uusapan? Gaya po ng trabaho namin ng security lang po. So nakikita namin yung mga... Distansya. Yes. Okay, naiintindihan po namin. Tumanggap po ba si now Congresswoman Laila De Lima ng paper bag, envelope po, or maleta? Paper bag. Paper bag. Kasi yung paper bag na yan, ma'am, galing Horizon yan, ma'am. Alam namin, ma'am, kasi kami ang nagbababa sa taas. Papunta sa sasakyan, then dinadala sa townhouse, ma'am. Kasama Yan din sa yung contract. nakikita namin, ma'am.
Nabitbit nila palabas. Kung ano yung inyong dineliver ay siya rin na-deliver at nakikita nyo bit-bit nila palabas. Yes. Tama po. Ilan ang laman nung, sa tansya nyo, ilan ang laman ng paper bag? Magkano? 5 to 10 yata sir. Ilang beses nyo siya nakita may dalang paper bag? O ilang beses nyo siya tingin nyo naabutan ng paper bag? 3 to 5. 3 to 5 times. Hahabulin daw po kayo ng kaso ng isang dating senator, Sonny Trillanes, si ST, na code name niya sa inyong salaysay, ano po, or sa inyong mga pagkikwentuhan. Mababangga po ba natin ng ebidensya ang pagtangging ito ni Sonny Trillanes? Yes po ma'am. Maraming beses po ba ninyo nakatransaksyon o nakita sa sa mga transaksyon ang isang Sonny Trillanes? Yes. Yes po ma'am. Yung sa sinasabi niyong mababangga niyo ng ebidensya, I don't know kung komportable kayong sabihin, meron ba kayong hawak na video o retrato na ka-meeting ni Sonny Trillanes, si ganito at si ganito? Nakikita po namin yung sa Taos. Yung litrato, yung ano natin, Kasama na. Nakita niyo rin ba si Sonny Trillanes na ka-meeting yung mga ICC prosecutors? Yes, sir. Yes sir. May retrato kayo noon? Wala, sir eh. Pero, yan. kasama. Kasi nag-escort din kami sa ICC, tapos sila yung committee. Gaano katotoo na nag-good time o lumalabas sa gabi yung mga ICC prosecutors? May sarili silang lakad, so hindi na namin sila monitor. Pag tapos na yung meeting namin, so sa room na kami, din sila sa room, hindi namin alam kung lumalabas ba sila. pero may mga times na lumalabas din talaga sila, sir. Nang sila lang. Sila lang, hindi na. Hindi na pinapaalam sa amin. Pero pagka may mga witnesses po na ka-meeting sila, may mga in-interview sila, kasama kami doon. Sir, aside po sa mga photos at videos, meron pa po ba kayong mga iba pang bagay na magpo-prove po na ang inyong mga salaysay ay credible? Meron po. Ilang maleta ang naibigay niyo sa mga ICC prosecutors? Hindi kami nagbigay ng maleta. Pero ang nakakalam ng transaction is executed. Yung mga EA po. Pero nasisiguro niyo na tumanggap ng dollars o pera yung ICC prosecutors? Executive na rin po nakakalam. Kasi security lang po talaga yung Kasi ang kuan lang namin dyan, sir, sa ICC, sinasagot po nila yung condominium nila, yung sasakyan, at saka yung mga pagkain po. Kasi si boss po yung nagbabayad through kay Mark. Yung po sinasabi ninyong $2 million US dollars, ito po ba yung pinapalit ninyo sa Glorieta? Hindi. Sa Makati po. Basta sa Makati. Basta sa Makati. Saan po sa Makati? Yung sa Makati po, hindi po siya yung regular na exchange rate na. Kasi may contact po kasi sila, sila Mark, saka si Paul, ma'am eh. Ang ginawa na lang namin dun, ma'am, escortan sila, tapos inakyat yung pera, then pinalit sa dollar, binaba ko, then Residential po ba to? Yung pinuntahan ninyo? Residential siya. So, personal, Office. Sa office. May residential din, may office. so private individual po yung nagpalit ng halaga? Hindi siguro kasi, siyempre, kaya nilang palit yung dalawang maleta ng dollar. Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? Okay, yung sa kanya. Wala daw pong dineliver. Paano po natin makakounter yung and he jokingly said na baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Dininay po niya, wala pong maletang na i-deliver sa kanya. kasama pa nga si boss noon, ma'am eh, yung pagdala namin doon eh. Tsaka buong team ng team ni boss. si boss, nakita pumunta kami doon sa Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? nandun sa area. Nandun sa area. But hindi siya mismo ang nag-receive. May mga tao sa doon eh. Siyempre, Pero nandun po siya. yung iniwan na namin doon, ma'am eh. Sa building niya po ito sa Baclaran. Baklaran to. Sa Baclaran.
Meron pong question doon na bakit po ang address ng isang Senator Erwin Tulfo napaka-generic na Green Hills San Juan. Tama po, hindi po specific. At alam din ng marami na maaari siyang potential na kandidato for Vice President na maaaring bumangga sa sino man po ang makakatandem ni VP Sara. Ito po ba ay paninira lang di umano sa kanya? Hindi po. Hindi po. Nakita niyo po siyang na-deliveran ng ano po ba ito? Envelope, maleta, paper bag? May paper bag, sir. Ma'am, may malita. Mismo sa bahay, sino po ang nag-receive? Sa part ko nung time na yun, ma'am, siya mismo po. Kasi may kasama ko na si Mark. Maleta po ang na-deliver. Paper bag yung sa time. Nung time niyo po, paper bag. Yes po, ma'am. Ang paper bag ay nagkakahalaga ng 5 to 10 Yeah, po. percent po. Yes. Meron din pagkakataon na maleta naman po ang na-deliver. Kasama namin po, pero dito sa amin parang Nalalaman niyo po ba kung ano ang purpose nung maleta, paper bag, o yung halagang dinideliver nila? Hindi na pong nakakaalam. Sila na po. Okay. Balikan ko lang yung kay Tito Sen sa kay Congresswoman Laila De Lima. Nakita niyo ba silang magkasama o nag-meeting? Hindi po, sir. Hindi sila nagkasabay. Hindi sila nagkasabay nun. Hindi sila Mostly nagkasama. kasi po sa campus yung Pakilakas lang po ang boses, nagsasabi po yung mga natin, viewers po live po tayo. Pakilakas po ang boses. Hindi po sila nagkasabay. Hindi sila nagkasama. Pero si Kuan, laging nasa town halls po ang meeting yan ni Congresswoman Laila De Lima. Okay. Gaano katotoo na may mga pagkakataon na kainuman ng boss nyo, si Congressman Saldico at ni then Congressman and now Senator Erwin Tulfo ang mga ICC prosecutors? Hindi naman po sila nagiinuman. Pakilakas po. Hindi naman po sila nagiinuman. Diba, nagmi-meeting lang sila. Community. May idea kayo kung ano yung pinag-uusapan? Closed door kasi yan, sir. Closed door. Sa labas Yung mga naman. security kasi sa labas na. Bakit po in question na ang ilan sa inyo, 10 ba, ang dishonorably discharged daw po? Kasi yun po yung pinaka-counter nila to make not credible your stories, mga sirs, no? Ano po kayang pwede natin gawin doon? Well, we see the risk na hinaharap po ninyo, no? May mukha, may mga boses, may mga salaysay, may mga pamilyang maaaring mapahamak. Gusto lang mo natin talagang labanan din kung ano yung paninira. Sinabi na po ng Blue Ribbon Chairman na si Senator Ping Lacson na hindi nila bibigyan ng oras na kayo ay maimbitahan man lang sa Senado para ito ay dinigin. Ngunit kahit papano ay pinaglalaban din naman ni Senator Amy Marcos na sana nga ay kayo'y maimbitahan para maging opisyal lalo ang inyong mga pahayag. Ngayon pong sinabi niya na hindi kayo maaaring maimbitahan sa Senado, ano na po ang ating next steps para sabihin naman ng maraming sambayan ng Pilipino that this is now the proper forum para malaman natin ang buo pang mga katotohanan. Saan po ang proper forum? If it's not media press conferences like this at hindi po sa Blue Ribbon Committee, wala na po tayong aasahan sa Ombudsman, saan po ang proper forum? Wala na rin po kay Atty. Baligot po kung saan. Kasi kami po, naglahad lang naman po kami ng katotohanan. And we appreciate that, sir. Opo. Also, another question din po, no, since may oras pa naman din tayo. Sa mga media po, na sinabi ninyo, specific doon sa inyong salaysay, meron po kayong isang dating media personality na na-deliveran. Pwede po ba namin malaman kung sino ito? Sa affidavit Dapat po ba, yun. nandiyan na makikita naman. Makikita naman. Yung operators po. Pero meron po bang mga media personalities na napapanood natin at nasa malalaking istasyon?
Yes, ma'am, meron ma'am. Pero sa tamang panahon na lang siguro ma'am, namin sabihin yung mga tao na yun. Lalaki ba ito o babae? Merong lalaki, merong babae. TV o radio? Merong talaga. Parehas. English o Tagalog? Two words. Balikan ko lang yung yung sinisira yung credibility. After nung Club Filipino press conference, I know nakahinga kayo ng maluwag dahil nasabi nyo yung katotohanan. Tapos ang inaasahan nyo, merong gobyerno na dapat i-entertain at sasaluhin, askasuhin o didinggin o papalalimin palalo yung mga detalyeng isinawalat nyo. Ngayon sinisira yung credibility nyo sa halip na pagtuon ng pansin yung mga detalye na mga ipinunyag nyo. Ano ang tunay na nararamdaman? Siyempre sir, malungkot sa part namin kasi isasabi ka ng katotohanan, parang wala lang. Kami pa yung Kami pa yung nagsabi ng totoo kung ano yung nangyari talaga kasi nandun kami sa actual. Kami pa yung kakasuhan. Ano pa yung dapat na gagawin sa amin? Kasi kung magsabi ka ng totoo, ikukulong ka. Eh bakit yung nagnakaw, hindi naman nakulong? So ang ikukulong ba kayo yung nag-witness na? Yung nagsabi ng totoo? Dati kayong nasa serbisyo at dati rin naging opisyales ng pambansang pulisya, isang Senator Ping Lacson. Inaasahan nyo ba na ganyan na magiging tugon dun sa mga isinawalat ng detalye? Hindi po sir. Ano sa tingin nyo? Bakit nagkagano? hindi na namin ma-concentrate. Pero kasi parang ang nangyayari sa kuha natin, parang hindi na patas ang nangyayari, sir. Wala nang parang hindi na wala na tayong maasahan sa gobyerno natin, sir. Sa nangyayaring ganyan, high moral pa rin ba kayo o low moral na kayo? Ay, moral. Wala pa rin sir. Saan kayo umuhugot ng pagiging high moral? Sa Diyos at sa bayan ko sir. Tsaka sir,